Hi mga ka-vloggers, sa Jun Abukal YouTube channel to. Ito po yung aking upload na dagdag kaalaman para po sa benepisyo sa SSS, lalo na po sa mga nanay sa kanilang panganganak. Continuation po to kasi i-upload ko na po yung una at hindi ko lang po natapos. Ito po yung tinatawag nating para sa ectopic pregnancy. Yun pong mga tinatawag nating cesarean o nakunan sa pagbubuntis. Yung OBS theoretical history kung saan nakasaad po ang bilang ng pagbubuntis na sinertipika ng kanyang attending physician kasama ang professional medical license number at pangalan at lagda ng kanyang doktor. Ito po yun. Alinman po sa mga sumusunod, yun pong certified true copy ng hospital at medical records. Kasama po yun mga ka-vloggers. Yun pong certified true copy ng ORR, yung o kanyang ORR, yung hospatological report. Kasama po yun mga ka-vloggers. Pregnancy test bago at matapos makunan. At para naman po sa Teddy form, ito po yung mole, yung lahat ng mga sumusunod, yung obstetrical history kung saan nakasaad ang bilang ng pagbubuntis na sinertipika ng kanyang attending physician. Sabi ko nga po, kasama ang professional at medical license number, pangalan at lagda ng kanyang doktor, yung tinatawag ng DNC report, yung hospatological report. At paalala po mga ka-vloggers, maaari pong humingi ang SSS medical specialist ng karagdagang dokumento na kailangan sa pag-evaluate ng claim para sa pagkakakunan o ectopic o small cases. Yun po. At para naman po sa panganganak at pagkakakunan na naganap sa ibang bansa, ay ang mga dokumentong galing sa isang dayuhang bansa ay kailangang may English translation at duly authenticated po ng Embahada ng Pilipinas at Konsulado o notarized ng nakanotaryo po ng public ng nasabing bansa. Yun po ang kailangan mga ka-vloggers. At ipakita ang original na certified true copy at isumite ang photocopy ng mga sumusunod na karagdagang dokumento mga ka-vloggers. Para sa mga self-employed naman po mga ka-vloggers, ito po yung benepisyo at saka mga voluntary member na dating nagtatrabaho. Pakinggan nyo po at naway makatulong to sa inyo mga ka-vloggers. Kung ang panganganak o pagkakakunan ay naganap habang siya ay employed o sa loob ng 6 na buwan mula sa petsa ng pagkakahiwalay sa trabaho mga ka-vloggers, kailangan po ang certificate of separation na permado ng authorized signatory ng employer, gaya po ng makikita sa SSS form, yung tinatawag po nilang L-501 na nagpapakita ng petsa kung kailan epektibong nahiwalay sa trabaho at nagsasaad ng walang natanggap na paunang bayad para sa benepisyo ang membro. So yun po mga ka-vloggers. At para sa membrong nahiwalay naman po sa trabaho, ay ito po ang mga dapat niyang gawin. Kung ang panganganak o pagkakakunan ay naganap habang siya ay employed, kailangan po mga ka-vloggers ng certificate of separation na pirmado ng authorized signatory ng employer, gaya po ng makikita sa SS form L-501 na nagpapakita ng petsa kung kailan epektibong nahiwalay sa trabaho at nagsasaad na walang natanggap na paunang bayad para sa benepisyo ang membro. So yun po mga ka-vloggers, tandaan nyo po yun. Kung ang panganganak at pagkakakunan ay naganap matapos mahiwalay sa trabaho, kailangan po mga ka-vloggers ng certificate of separation from employment na nagpapakita ng petsa ng epektibong pagkakahiwalay sa trabaho na permado ng authorized signatory ng employer, gaya po na makikita sa SS form L-501. So yun po mga ka-vloggers.
Ang Certificate of Separation ay hindi kailangan para sa mga miyembrong nahiwalay sa trabaho, yung SE, at ang BM sa ilalim ng mga sumusunod na kondisyon kung saan kailangang magsumiti ng mga supporting documents tulad ng mga sumusunod, mga ka-vloggers. At kung ang kumpanya ay nasa strike, halimbawa may strike, notice of strike na natanggap at kinilala ng DOLE na may July notarized affidavit po ng undertaking mula sa miyembro na nagsasabing walang binigay na paunang bayad ang employer at nagpapakita ng petsa ng epektibong pagkakahiwalay sa trabaho, mga ka-vloggers. Kung ang kumpanya ay nabuwag na o natigil na sa operasyon, kailangan po mayroong July notarized affidavit of undertaking mula sa miyembro na nagsasabing walang binigay na paunang bayad ang employer at na nagpapakita ng petsa na epektibong pagkakahiwalay sa trabaho, mga ka-vloggers. At kung ang nakabinbing kaso sa hukuman tungkol sa pagkakahiwalay sa trabaho ng miyembro, kailangan po ng mga ka-vloggers ng certification mula sa DOLE at July notarized affidavit of undertaking mula sa miyembro na nagsasabing walang binigay na paunang bayad ang employer at nagpapakita ng petsa ng epektibong pagkakahiwalay sa trabaho, mga ka-vloggers. Yun po. Kung ang miyembro ay nahiwalay sa trabaho naman dahil sa absence without leave, yung tinatawag nating AWOL, mga ka-vloggers, ay may hindi magandang relasyon sa kanyang employer, ito po yung July notarized affidavit of undertaking mula din po sa miyembro na nagsasabing walang ibinigay na paunang bayad ang employer at nagpapakita ng petsa ng epektibong pagkakahiwalay sa trabaho, mga ka-vloggers. Yun po siya. So lagi nyo pong tatandaan, mga ka-vloggers. At kailangan po, mga ka-vloggers, yung SSID card o iba pang valid ID cards o dokumento sa mga filter yung mag-a-apply. Kung saan man maaaring mag-file ang miyembro ng kanyang mga benepisyo ng kanyang aplikasyon para sa benepisyo sa panganak, ang MBRA o para sa mga empleyado at MBA para naman po sa miyembro na nahiwalay sa trabaho, yung SE at BM, at maaaring i-file sa SSS branch na pinakamalapit sa employer. Hingi lang po kayo ng mga application form na to, nasa SSS po lang ito, mga ka-vloggers. At mga ka-vloggers, pwede po kayong tumawag at kumontak sa kanilang tinatawag na mga ka-vloggers, yung WWSS GovPH. At pwede rin po kayong tumawag sa kanilang landline, mga ka-vloggers, yung kanilang number 917-777 917-7777 o SSPH sa Facebook. At sa Twitter po naman ay MYSSS Philippines. Yun po, mga ka-vloggers, at marami pong salamat at sa may makatulong po sa inyo to yung dagdag kaalaman para po sa mga benepisyo ng mga nanay sa SSS sa panganak. Dagdag kaalaman po, mga ka-vloggers. At dagdag kaalaman pa, mga ka-vloggers, pero hindi ko po to matatapos at doon na lang po sa susunod ko pang vlogs. Yun pong dagdag kaalaman para sa mga miyembro, yung tinatawag nating non-working spouse o NWS. Ang non-working spouse po, mga ka-vloggers, o NWS ay legal na asawa ng isang miyembro na employed po o semi-employed o OFW na kasalukuyang naghuhulog ng kontribusyon sa SSS na iniuukol ang kanyang buong oras sa pangangalaga ng pamilya at sa mga gawaing bahay at hindi pa nagiging membro ng SSS. Ayun po, mga ka-vloggers. Ang NWS na non-working spouse po na wala pang SSS number ay dapat magparehistro gamit ang personal record from SSS form, yung pong tinatawag nating E1. Kung may dati ng SSS number at nais maging NWS, kailangan magparehistro gamit ang member data change request filing po sa SSS form, yung tinatawag nating E4. Ang perma po ng asawang nagtatrabaho ay kinakailangan sa personal record form at
Ang member data record ng change request po galing sa form ay kung ano ang naayon upang ipakita ang kanyang pagpayag sa pagiging miyembro ng NWS, at ang NWS ay hindi dapat lalagpas sa 60 taong gulang hanggang sa ika-60 kaarawan kung initial coverage. Ayun po mga ka-vloggers. At dagdag kaalaman pa po mga ka-vloggers, ang coverage ng NWS ay nagsisimula sa buwan ng taon ng unang pagbayad ng kontribusyon. Yun po siya. Ang sino mang NWS na nais magparehistro sa SSS po mga ka-vloggers ay kailangan magsumiti ng personal record form kung saan po ang iwan ay kasama ang mga sumusunod. Ang kinakailangan pong mga dokumento mga ka-vloggers, ito po'y dagdag kaalaman lang at tinuturo ko po sa inyo na may makatulong mga ka-vloggers. Kinakailangan ang ID cards at dokumento para sa pagkuha ng SSS number. So kailangan po ang birth certificate mga ka-vloggers, dalhin nyo po yung original nyo at i-xerox nyo. Kung walang birth certificate, alinman po sa mga susunod, yung po tinatawag nating baptismal certificate o katumbas nito, yung pong mga ka-vloggers, yung pong driver license, kailangan po yan. Yung passaporte kung meron po, yung Preparational Regulation Commission kung meron po kayong FRC sa licensure po ng inyong mga professional. At ang Seaman's Book, pwede rin po yung Seafarer's Identification and Record Book. Kung wala ang mga nasabing ID cards po mga ka-vloggers o dokumento, meron pong dalawa sa alinman ng mga sumusunod na nakasaad ang tamang pangalan at ang isa ay nakasaad ang araw ng kapanganakan. Halimbawa po, Alien Certificate of Registration, yung ATM card po, nakasaad ang pangalan ng card holder, yung bank account passbook at ang baptismal certificate ng mga anak. So pwede po yan mga ka-vloggers. Pwede rin po ang birth certificate ng mga anak, certificate confirmation galing po sa National Commission o yung tinatawag nating Indigenous Peoples, dating Office of Southern Cultural Community of Office of Northern Cultural Community, pwede po yun. Certificate of licensure, qualification documents galing po sa Maritime Industry na Authority. Pwede rin po yung certificate ng Muslim Filipino Tribal Affiliation galing po sa National Commission on Muslim Filipinos. Pwede rin po yung company ID card, court order na nagpapahintulot sa pagbabago ng pangalan o petsa ng kapanganakan. Pwede rin po siya mga ka-vloggers. Ang credit card, pwede rin po. At ang firearm license card galing sa Philippine National Police, pwede rin po. Fish workers o license galing sa Bureau of Fisheries. At ang tinatawag nating Aquatic Resource o BIPAR. So yun po, marami pa po mga ka-vloggers, at sa susunod ko pa pong upload ay idadagdag ko po ang mga ito. Maraming po salamat mga ka-vloggers. Hanggang sa muli po, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, pindutin ang notification bell, paki-like and share na rin po, at itutuloy po sa aking mga darating pang videos. Hanggang sa muli po, marami pong salamat sa Jun Abukal YouTube channel. Shoutout po sa aking mga viewers at sa aking mga followers. Huwag niyo pong kalimutan manonood po kayo maaari pakitapos, at kung may comment, pakisulat na lang po sa babaki ng aking mga videos. Hanggang sa muli po, marami pong salamat sa Jun Abukal YouTube channel. God bless po.